maghahain ang mosyon ng grupong Tanggol Wika laban sa desisyon ng Korte Suprema na huwag isama sa mga required na subject sa kolehiyo ang Filipino at Panitikan. Hinaing naman ng Komisyon sa Wikang Filipino, mga universidad na mismo ang pumapatay sa ating pambansang wika. Pinal na ang desisyon ng Korte Suprema na hindi kasama sa core subjects o required subjects sa kolehiyo ang Filipino at Panitikan. Nakakalungkot, no, at nakakagalit talaga itong desisyon. Malinaw sinasabi na lahat ng antas ng edukasyon, yung buong sistema ng edukasyon ay dapat mayroong Filipino bilang medium at bilang subject. Marami ng mga university ang tinanggal ang Filipino at Panitikan sa kanilang curriculum kahit wala pa yung pasya ng Korte. Ano pa kaya ngayon na may pinalala na pasya itong Korte Suprema? Ang wikang Filipino ay isa sa pinakamahalagang sumisimbolo sa ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Ito ay nakapaloob sa ating puso at kaluluwa. Ito rin ang nag-uugnay sa atin bilang isang bansa, anuman ang relihiyon o katayuan sa buhay. Sa bawat salitang ating binibigkas, na ilalarawan nito ang ating kasaysayan, kultura, at damdamin. Subalit, sa paglipas ng panahon, tila napapabayaan at nababaliwala ang wikang ating nakagisnan at unti-unting nilalamon ng wikang banyaga. Kaya't nararapat lamang na ito'y ipaglaban at ipagtanggol bago pa man ito mawala at kumupas. Katulad ni Manuel L. Quezon, o tinaguri ang ama ng wikang pambansa, siya'y nagsakripisyo at ipinaglaban ang pagkakaroon natin ng isang wikang magbubuklod at magpapatunay na tayo ay isang Pilipino at isang bansa. Sa kabila ng mga hamon, pinili niyang isulong ang paggamit ng wikang Filipino sa kahit anong larangan at iba't ibang aspeto ng ating pamumuhay. At nagbunga ito ng pagkakaroon natin ng isang wikang pambansa. Kaya't ating panindigan at bigyang halaga ang kanyang sakripisyo na hanggang ngayon ay ating napapakinabangan. At dahil ang wika
ang sumisimbolo ng ating pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Ito rin ang nagsisilbing tulay ng ating pag-uunawaan. Sa pamamagitan nito, nagiging posible ang pagkakaisa ng bawat mamamayan sa kahit saang lupalop ng bansa. Kapag ito'y ginagamit, napapatunayan natin na iisa ang ating lahi at hadikain. Kaya't, ang pagtanggol sa wikang Filipino ay pagtanggol din sa ating pagkakaisa. Upang mapanatili ang wikang Filipino, dapat natin itong gamitin sa pang-araw-araw na pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan. Simulan natin sa tahanan, sa paaralan, at sa ating komunidad. Dapat nating hikayatin ang mga kabataan na magsalita, magsulat, at magbasa sa wikang Filipino. At higit sa lahat, sa paggamit nito sa larangan ng edukasyon, na lalong magpapayaman sa ating wika. Tandaan natin na ang wika ay nabubuhay lamang kapag ito ay ginagamit at minamahal. Sa antas ng kolehiyo, hindi dapat mawala ang pag-aaral ng wikang Filipino. Dahil dito mas nahuhubog ang kaalaman at kamalayan ng mga kabataan sa kultura at lipunan ng ating bansa. Sa paggamit ng Filipino sa mga panaliksik at diskusyon, napapatunayan natin na kaya natin maging isang wika ng karunungan at magsisilbing daan sa pag-unlad at kasangkapan sa pag-abot ng progreso. Dahil ang pagtanggal ng wikang Filipino sa kolehiyo ay isang malaking pagkakamali. Ito ay tila pagtanggal sa ugat ng ating pambansang pagkakakilanlan. Kapag ito ay inalis, unti-unting mawawala ang kamalayan ng mga kabataan sa kalagahan ng sariling wika. Kaya dapat natin itong ipaglaban at mapanatili sa larangan ng edukasyon. Dahil ang wika ay hindi lamang asignatura, ito ay ang ating pambansang kayamanan na kailangan pangalagaan. Bilang mamamayan, tungkulin nating itaguyod ang wikang Filipino sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Maging sa trabaho, sa negosyo, at sa pakikipagsalamuha. Dapat natin itong gamitin ng may dangal. At bilang isang estudyante, maaari tayong gumawa ng mga proyekto, tula, o sanaysay na naglalayong maipakita ang pagmamahal natin sa ating wika. Kapag ginagamit natin ang wikang Filipino ng may pagmamalaki, napapatunayan natin na tayo ay isang tunay na Pilipino. Tandaan natin, ang wikang Filipino ay hindi lamang bahagi ng ating pagkatao. Ito ay ating pagkakaisa. Sa pagtatanggol at paggamit nito, na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa bayan. Huwag nating hayaang mabaon ito sa limot ng modernisasyon at banyagang impluwensya. Panatilihin nating buhay, marangal, at makabuluhan ang ating wika. Bilang isang Pilipino ng Pilipinas, hiling ko na tayo'y magkaisa sa pagtanggol at pagpapanatili ng wikang ating nakalakihan at nakagisnan sa larangan ng edukasyon at pamumuhay
sa bansang ito. Sapagkat habang ginagamit at minamahal natin ang ating wika, mapamanatiling buo at malaya ang ating pagka-Pilipino.